Ang issue sa West Philippine Sea ay patuloy na umiinit sa pagitan ng China at Pilipinas. Naninindigan ng US sa kanilang pangako na panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon, lalo na sa usapin ng kalakalan at sa pagsunod sa mga kasunduang naglalayong protektahan ng Pilipinas. Sa kabilang banda, iginigiit ng China ang kanilang 9-dash line claim na nagpapatunay ng kanilang pangunahing jurisdiction sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan ay mukhang Pilipinas ay nasa gitna ng magkaibang hangarin ng dalawang higanteng bansa. Ang bansa ay nagiging sentro ng mas matinding tensyon sa pagitan ng China at ng Estados Unidos. Bakit nga ba tila pinag-aagawan ng US at China ang Pilipinas? Yan ang ating aalamin, kaibigan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Kahit mas maliit ang ating bansa ay mahalaga ito dahil sa estratehikong lokasyon nito. Ang West Philippine Sea ay mahalagang ruta sa pagpapadala ng mga produkto, kaya ang anumang gulo dito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa buong mundo. Ito ang pinag-aalala ni Xi Jinping at ng kanyang gobyerno, lalo na't malaking bahagi ng kanilang iniluluwas kasama ng 60% ng langis mula sa gitnang silangan ay dumaraan sa ating karagatan. Kaya't pinagtutuunan ng China ang pagpapalakas ng kanilang hukbong pandagat dahil sa potensyal na epekto kung magkaroon ng kaguluhan sa rehiyong ito. Sa usapin ng pwersang pandagat, may mga usap-usapan ng China ang may malakas na pwersa. Pero sa totoo lang, kaibigan, mas may lakas pa rin ng US Navy dahil ang US ay mas marami pa ring missiles para sa iba't ibang klase ng pag-atake at depensa sa dagat. Mga halos 50% na mas marami kaysa sa China. Bagaman ipinakilala ng China ang kanyang pinakamodernong destroyer, ang 055, sinisikap pa rin ng US na mag-develop ng mas advanced na teknolohiya. Dagdag pa riyan ay pinapalakas din ng China ang kanilang mga aircraft carrier tulad ng Fujian 003 carrier at may plano pa silang magdagdag ng isa pa. Importante ang mga aircraft carrier dahil kung hindi maganda ang mga ito ay maaaring hindi nila maabot ang kalidad ng ibang bansa, lalo na ang US. Hindi rin nagpapahuli ang China sa pagpapalakas ng kanilang presensya sa South Pacific. Ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ay naging pinakamalaking pagpapalawak ng akses militar sa kasaysayan. Ito ay nagbukas ng 4 na bagong airfield para sa mga eroplano ng US at pinahintulutan ng mga tropang Amerikano at kanilang mga armas na manatili sa mga base na ito. Sa kasalukuyan, may akses ang US sa siyam na mga airbase sa Pilipinas na malaki ang epekto sa presensya nila sa South Pacific. Kapag nagkagulo ay maaaring gamitin ng Amerika ang mga base na ito upang hadlangan ng China sa pagpasok sa Pilipinas na maaaring makaapekto sa kanilang mga layunin gamit ang mga pasilidad na ito. Ngunit hindi lamang ito ang nagbigay ng pagkadismaya kay Xi Jinping. Ang pagpapalakas ng depensa ng Amerika sa himpapawid sa Pilipinas ay tila nakapagpapaantala din sa plano ng China na impluwensyahan ng Taiwan na nasa higit sa 100 milyang layo mula sa pinakatimog na bahagi ng Pilipinas. Ang ganitong bentahe sa lokasyon ay nagiging estratehikong kalamangan para sa Amerika at sa kanilang mga kaalyansa. Katulad ng Pilipinas, ang Taiwan ay humaharap din ng malaking hamon sa larangan ng militar mula sa China na kontrolado ang mga daanan at teritoryo. Hindi tiyak kung agad na makatutugon ang Estados Unidos upang tulungan ang Taiwan dahil sa layo nito sa kanila. Isa itong malaking hamon para sa Amerika at sa mga kaalyadong bansa gaya ng Guam, Japan at South Korea kung saan matatagpuan ang mga base ng US. Kaya't mahalaga ang mga airfield ng Amerika sa Pilipinas na malapit sa Taiwan para sa depensa at posibleng hakbang laban sa China. Ang kasunduang ito ay nagpapatuloy sa 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Matagal at malalim na rin ang ugnayan natin sa Amerika. Pero may mga suliranin noong panahon ni dating Pangulong Duterte at dating US President Barack Obama dahil sa pagkontra ni Obama sa kampanya laban sa droga ni dating Pangulong Duterte, lalo na ang Oplan Tokhang. Hindi pabor si Obama sa paraan ni Duterte at sinabi na inaabuso niya ang kapangyarihan at hindi sapat na gamitin ang karahasan para sa kapayapaan. Kaya't nagalit si Duterte at naglabas ng masasakit na salita laban kay Obama. Pero sa huli ay umayos din ang lahat lalo na nang umupo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang 4 na bagong base ng Amerika sa hilagang bahagi ng Pilipinas ay tinayo upang makatulong sa pagpigil sa China, lalo na sa air superiority.
Ang mga base na ito sa hilaga ng Luzon ay mahalaga para sa dominasyon ng Amerika sa himpapawid sa South China Sea. Nitong Marso lamang, unang beses na dineploy ang mga F-22 sa Pilipinas para sa joint exercises kasama ang Philippine Air Force. Ang pangyayaring ito ay tila nagdulot ng banta sa mga bansang nagnanais ng mga teritoryo sa West Philippine Sea tulad ng China. Dahil dito, mukhang nawawalan ng strategic space ang China sa kanilang hangarin na sakupin ng Taiwan dahil sa mga pangyayaring ito. Sa mga nakaraang dekada, tila ang South China Sea ay parang ilog ng China na kanilang nagagamit ng walang takot o alinlangan. Pero dahil sa pagtatatag ng bagong base ng Amerika sa hilagang Luzon, tila may bagong pag-iingat na nararamdaman. Ang Bashi Channel sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas ay may malaking papel kung sakaling mangyari ang kinakatakutan ng marami. Maaring sabihin natin na mahalaga ang pagkontrol sa Bashi Channel para sa China bago nila simulan ang pagkangkin sa buong Taiwan. Subalit nananatili pa rin ang Pilipinas bilang base ng Amerika bilang tugon sa posibleng pangangamkam ng China sa Taiwan dahil ang Bashi Channel ay katabi lamang ng Pilipinas. Siguradong mahihirapan ng China na kontrolin ito dahil sa posibleng pagsasanib pwersa ng mga kaalyado ng Amerika tulad ng Pilipinas na nasa tabi lamang ng Taiwan. Ang Pilipinas at ang Bashi Channel ay mahalaga para sa Amerika at China sa pagkontrol ng pangunahing daanan mula sa Karagatang Pasipiko patungo sa South China Sea. Mahalaga ito para sa China para sa kanilang strategic space at maritime border security. Ang daanan na ito ay hindi lamang mahalaga para sa strategic projection ng China, kundi pati na rin sa palitan ng data at impormasyon sa ilalim ng karagatan. Sa katunayan, halos 97% ng data traffic ay dumadaan sa submarine cable network sa Bashi Channel, na naglilingkod bilang daanan ng impormasyon sa pagitan ng Asia at Hilagang Amerika. Ang underwater cable network na ito ay nagpapasa ng iba't ibang impormasyon gaya ng mga litrato, files at mga military secrets. Dahil sa mataas na tensyon sa pagitan ng China at US, may mga bagong cables na inilatag sa ilalim ng dagat. Ang China at Amerika ay parehong malalakas sa ekonomiya at militar at mahalaga sa pandaigdigang politika. Ngunit dahil sa hidwaan, hindi sila handang magbigay at nag-aagawan sa kapangyarihan. Isa sa mga hadlang ng China ay ang Amerika sa kanilang mga plano at layunin lalo na sa pagsasabing hawak nilang halos buong South China Sea, kung saan maraming iba't ibang bansang may-ari ng mga bahagi nito tulad ng Pilipinas. Ang tulong ng Estados Unidos sa Pilipinas ay mahalaga, hindi lang dahil sa kanilang kasunduan sa atin, kundi pati na rin sa kanilang interes na panatilihing balanse ang kapangyarihan sa rehiyon. Kung hindi ito aalagaan ay maaaring maapektuhan ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at mapunta ito lahat sa China.